Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pamumuhay dito sa mundo ay hindi permanente ang ating mga sitwasyon. Minsan ay masaya, minsan ay malungkot, minsan ay hindi mo inaasahan na mayroong dumarating na mga kaginhawaan at minsan ay hindi mo inaasahan na mayroong dumarating na mga pagsubok. Sa mga pagsubok, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay may mga pagsubok na dumarating sa atin na mga mabubuti, may mga pagsubok na dumarating sa atin na hindi natin nagugustuhan o kaya ay nararamdaman natin ang mabigat na sitwasyon o kaya ay kahirapan. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah ay lagi natin alalahanin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng mga pagsubok sa kanyang mga alipin. Isa sa talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, at katiyakan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan namin kayo ng pagsubok. Susubukan namin kayo, sabi ng Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, sa bagay na ano itong mga pagsubok na ibibigay ng Allah? Minal khawf, mula sa, ibig sabihin ay khawf, takot, o kaya ay mga bagay na ikaw ay nangangamba, ikaw ay natatakot, o kaya ay nakakatakot. Minal khawf wal ju', at sa pagkagutom. Takot, gutom, minal khawf wal ju', pagkauhaw, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju', pagkatakot at pagkagutom, wa naqasim minal amwal, at kawalan ng mga kayamanan. Mababawasan na yung mga kayamanan o mawawala na yung mga kayamanan o mga salapi. Wal anfus, at ang mga buhay. Marami nang mamamatay, marami nang mawawala. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat, at ang mga bungang kahoy. Na? Tingnan ninyo yung mga pagsubok na ito, sunod-sunod, takot, dumarating sa punto na natatakot ka, nangangamba ka. Katulad ng mga sitwasyon natin ngayon, takot, pagkagutom, kahit na hindi ka nagugutom ngayon, pero natatakot ka na bukas, makalawa ay magugutom ka, gugutumin ka. Minal khawfi wal ju', wala kasi minal amwal, mawalan ka na ng trabaho, mawala na yung pera, maumubos, wala na. Wala kasi minal amwal, wal anfus, marami nang mamamatay. Wathamarat, at ang mga bungang kahoy, yung mga pananim mo, yung mga hardin mo, wala na. Maubos na yan. Wabashiris sabirin, at iparating ang magandang balita, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga taong mga nagtitiis. Ibig sabihin ito, itong mga pagsubok na ito na dumarating, takot, pangangamba, pagkagutom, pagkauhaw, mawawala na yung mga kayamanan, yung trabaho, yung mga salapi, maraming mamamatay, yung mga bungang kahoy, mawawala na, ay masisira na. Ibig sabihin ito ay para ito sa mga taong mga matiisin. Kinakailangan sa atin ang tinatawag na pagtitiis kasi magandang balita. Although sa palagay natin na hindi natin gaano nagugustuhan, ay pero ito ay magandang balita rin. Magandang balita ang hatid nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wabashiris sabirin. Magandang balita sa mga taong nagtitiis. Alam naman natin ang sitwasyon natin ngayon mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa kinakaharap natin ngayon ay talagang katakot-takot ang mga araw na ito mga kapatid. Mayroon sa atin na talagang
magplano na kung kailan mag-evacuate, kailan aalis, magplano na kung ano-ano ng mga plano dahil sa takot na nararamdaman natin sa ngayon. Itong panahon ng digmaan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay nagdudulot ito sa atin ng halimbawa, pagkasuklam, hindi mo nagugustuhan eh. Hindi mo nagugustuhan yan. At saka may dudulot na hindi talaga maganda tulad ng mga pagsubok na nabanggit natin na nabanggit sa banal na Quran. Maaari na mangyari ang mga pagsubok na yun na nabanggit sa isang talata, takot, pagkagutom, pagkauhaw, mawala ng trabaho, wala ng kayamanan, mawala ng buhay, mamatay, kahit wala pang namamatay, pero takot ka na may mamatay, may mawala. Ay, yung mga ari-arian mo, takot ka na mawala. Dahil ito sa gira na ito, mga kapatid, sa digmaan, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, kinakailangan natin dito yung pagtitiis. Anong paalaala sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, tinawag niyang mga tao, ayuhan nas, usang katauhan. La tatamannaw liqa'al adu. Huwag ninyong hangarin ang makaharap ang mga kalaban. Huwag ninyong hangarin na makaharap ang mga kalaban. Kasi may mga tao rin na kahit na alam niya na nasa panahon ng critical, nasa panahon ng talagang nag-iisip pa rin, sana magkasubukan na, sana pumasok na sila, sana para malaman kung ano. Hindi yun ang advice. Kasi ang advice ng propeta, la tatamannu liqa'al adu. Hindi dinadala yan sa tapang, hindi dinadala yan sa mabilisan. La tatamannu, huwag ninyong hangarin yan kasi pag nandyan na yan, ay sino ang ilan lang ang matitira. Baka wala nang matitira. Pag nandyan na yan, nandyan na. Aktual na pangyayari. Alam natin yung mga kasaysayan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang daming mga umatras. Nung wala pa yung digmaan, ay ang tatapang nila, ang dami-dami nilang mga sinasabi. Pero nung panahon na ng lumabas yung mga munafik, lumabas yung mga taong mapagkunwari. Kaya advice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi minsan makikita yan sa atin, sa pamagitan natin, ay talagang pag nag-uusap, ay talagang subukan nila, ay pumasok na sila, ganun-ganun, kung ano-anong mga sinasabi natin eh. Pero ang sabi ng Propeta, la tatamannaw liqa'al adu. Huwag ninyong hangarin ang makasalamuha o makaharap ang mga kalaban. La tatamannaw liqa'al adu. Wasallallahu al-afiyah. At maghingi kayo sa Allah ng kapakanan, kalusugan, tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha laqitumuhum fasbiru na. Kasi kapag nangyari na hindi na talaga maiwasan, kasi hanggat may pagkakataon na maiwasan yung labanan, ay gagawa ng pagkakataon na kung maiwasan para walang mapahamak, hindi gaano makapinsala sa mga tao. Pero kapag nandyan na yan, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ, kapag nakaharap na ninyo sila, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, magtiis kayo. Magtiis kayo. Ibig sabihin ay manatili kayo. Maging matatag kayo. Kasi iba yung sinasabi ng ating bibig. Kahit na hindi nga digmaan eh. Mismo yung mayroon kang plano na mabuti siya. Pag nagkasahod ako, magpapakain talaga ako. Pag nakapasa ako ng ganito, pag na-reach ko ang ganito, magkatay ako ng kambing. Pero pag dumating na yung oras na yun, wala na eh. Kasi ang bibig madali magsalita. Yung mga ganong mga salita na nag-video ka ng salita, first time na sahod ko, pag nagkasahod ako, magpakain ako, may yan, may batas yan na pag hindi mo in-implement, ay kailangan mo rin talaga sundin ang batas kung anong nararapat para sa iyo. Pag nakapag-asawa ako, ganito yan. Pag nakasal na ako, ganito, magpakain ako ng ganito, magkatay ako ng ganito, ay hindi pwede yun. Kasi pag nasabi mo yun, nabitawan mo yun, ay kailangan mo gawin yun. At kung hindi mo gagawin, mayroong umiiral na batas para doon, para ibig sabihin, maging malinis yung pagkatao mo, yung pananalita mo na nabitawan mo. Ganun mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Mga mabubuting bagay pa yun. How much more itong ibig sabihin, panahon na ng digmaan. Kaya sabi ng propeta, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاسْبِرُوا. Pag nakaharap nyo na ang mga kalaban, fasbiru, magtiis na kayo. Pag pumasok na yung mga kalaban, magtiis kayo. Hindi yung kung saan-saan na kayo tatalon sa mga bintana, kung saan-saan maglulukso na kung ano-anong gagawin. Fasbiru, magtiis kayo. Manatili kayo, magtiis kayo. Tingnan ninyo mga kapatid,
dito nasusukat ang ibig sabihin ang katatagan ng pananampalataya ng isang tao kapag mayroong ibig sabihin ng mga pagsubok. At dito rin na kinakailangan pairalin ang pagsunod sa amir. Pagsunod sa ibig sabihin pinuno na kung ano ang sinasabi ng amir o ang pinuno o kaya ang namamahala, ayun ang dapat na sundin. Huwag mong sundin yung sarili mong ibig sabihin ay kagustuhan. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. At alamin ninyo, dapat ninyong malaman, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang paraiso, ang Jannah, tahta zilal as-suyuf, ay nasa ilalim ng mga espada. Nasa ilalim ng mga espada. Kasi noong unang panahon ay pagkikipagdigmaan ay ang ginagamit ay espada. Nasa ilalim ng espada ang ibig sabihin ng paraiso. Matalinghaga, mga kapatid. Kaya ano ang advice sa atin, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah? Sa ating pananampalatayang Islam. Lagi nang ipinapangaral sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim, sa mga mananampalataya, yung panatilihin ang pagiging optimistic, no? Pagiging optimistic. Kailangan positive thinking. Kailangan yung hindi ka mag-iisip ng katakot-takot, hindi ka mag-iisip ng negative. Kung ang nakikita mo yung katakot-takot, kailangan mag-isip ka, nang isipin mo, hindi ka mag-focus doon sa katakot-takot. Doon ka mag-focus sa solusyon na mawala yung katakot-takot na yun. Kung nasa panahon ng kagipitan, huwag ka mag-focus doon sa kagipitan nun. Ang i-focus mo kung paano ka makalabas doon sa kagipitan at mapupunta doon sa kaginhawaan. Ganun, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang katuruan sa ating pananampalatayang Islam ay panatilihin ang optimistic. Optimistic kung ibig sabihin ay ang pagiging positibo sa ibig sabihin ating mga kaisipan, mga hangarin, sa ating mga plano o sa anumang bagay, at iwasan yung pagiging natatakot ka na talaga, yung nadidiscourage ka na talaga, yung parang wala ka ng pag-asa, pero parang yung kamalasan na yung ibig sabihin ay iniisip mo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anuman ang mga kinakaharap natin sa ngayon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Magiging optimistic lang tayo, mga kapatid, na iniisip natin na lahat ng mga ito ay dumadaan at lahat ng bagay wala namang permanente. Bukas makalawa at lilitaw din ang ibig sabihin kaginhawaan, lilitaw din ang ibig sabihin ang kasaganaan, mawawala yung pagkatakot, mawawala yung pangangamba, at magiging mabuhay ng ibig sabihin normal ang ating sitwasyon sa mga araw na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.